Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ng bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang umaga, tanghali o gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales, partikular na kay admin o narrator Boss Giancarlo. At nais ko rin pong pasalamatan ang lahat sa walang sawang pakikinig ng mga kwentong katatakutan dito sa ating YouTube channel. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Linlin mula sa isang probinsya sa Visayas. Nangyari ang kwentong ito taong 2015 sa boarding house na nirentahan ko. 24 na taong gulang pa lamang po ako noon nang mangyari ang karanasan na yun. Kasalukuyan kong kachat ang aking kaibigan noon na isang lalaki. Isa po siyang Arabo. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Joboy. Payat ang kanyang pangangatawan pero siya ay maitsura. Sa madaling salita, siya po ay gwapo. Alam din niya kung papaano magsalita ng Bisaya pero kakaunti lamang. Isang araw, napagkasunduan namin na magkita sa isang lugar dito lang din, malapit sa boarding house. Todo effort pa ako sa pagpapaganda para naman kahit papaano ay maging tao. Presentable akong tignan. Hindi naman po sa pagmamayabang pero may angkin din naman akong kagandahan na wala sa iba. So ayun nga po, mabalik tayo sa kwento. Nagkita kami ni Joboy sa plaza. Malapit lang kasi sa plaza ang boarding house ko. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko nun dahil yun ang unang pagkakataon na makipagkita ako sa isang lalaking hindi Filipino. Pagkarating ko sa plaza, may nakita akong isang lalaking nakasuot ng kulay itim na polo at pantalon. Nakatalikod ito sa akin kaya hindi ko makita ang kanyang mukha. Para nga akong tanga nun dahil nung lumingon ito sa akin ay bigla akong tumalikod dahil sa labis na hiya. At ewan ko rin ba kung bakit sobra akong kinakabahan samantalang wala naman akong ginagawang masama. Nagdadalawang isip ako kung ipagpapatuloy ko pa ba pero naisip ko rin na siya naman ang pinunta ko kaya bakit ako aalis. Nilakasan ko na lamang ang aking loob at humakbang ako papalapit sa kanya. Nang nasa malapit na ako ay parang biglang nag-slow motion ang lahat. Pakiwari ko'y para akong nakakita ng anghel na bumaba sa lupa dahil sa lalaking kaharap ko. Mas lalong lumakas ang tibok ng aking puso nung hawakan niya ang aking kamay at halikan ito. Hindi ko inaasahan na gagawin niya yun kaya't mabilis kong hinablot ang aking kamay dahil sa sobrang pagkabigla. Humingi naman siya sa akin ng paumanhin. Nakasanayan na raw nila ang ganoong klaseng pagtrato sa mga babae. Nag-usap lamang kami ni Joboy ng kahit na anong topic na pwedeng mapag-usapan. Ikinuwento niya rin sa akin ang buhay niya at nalaman ko na siya lang ang nag-iisang anak at tanging tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng kanyang mga magulang. May kaya si Joboy pero hindi ko habol ang kanyang pera kundi ang aming pagkakaibigan. Kahit ano na lang ang ginawa namin. Kumain sa turo-turo, nag-ice cream, nagkwentuhan, nagkukulitan. Puro lang tawanan namin ang maririnig sa buong plaza noong mga oras na yun. Kahit may maraming mga tao roon ay hindi namin sila pinansin. Pagsapit ng hapon ay nagpaalam na kami sa isa't isa. Nakangiti ako habang papauwi sa aking boarding house
dahil sa sobrang kilig at sobrang saya. Dahil sa totoo lang, NBSB ako. O sa madaling salita, no boyfriend since birth. Pagkarating ko sa boarding house ay kinuha ko agad ang aking cellphone at nag-chat ako kay Joboy na nakarating o nakauwi na ako. Para kahit papaano ay hindi siya mag-alala sa akin. Kachat ko lang siya buong gabi at napagkasunduan ulit namin na magkita kinabukasan. Wala rin naman kaming klase dahil araw iyon ng linggo. Kinabukasan, maaga akong gumising dahil sa sobrang excited na makita ulit siya. Parang na-love at first sight na yata ako sa kanya. Paano ba naman kasi, ngayon lamang ako nagkagusto at nakipagkita sa isang lalaki na hindi natin kalahi. Papalabas na ako ng boarding house na mag-chat sa akin si Joboy na siya na lamang daw iyong pupunta sa boarding house ko dahil sa may kotse naman siya. Kaya sinabi ko sa kanya ang address ng aking boarding house na nirerentahan. Ang boarding house nga po pala na nirerentahan ko nun ay medyo luma na. Hindi nagtagal ay dumating na si Joboy. Ipinakilala ko siya sa aking mga ka-boardmate at mga pinsan na nasa kabilang kwarto. Nag-usap lang kami ng kahit na anong mapag-isipan naming pag-usapan. Napuno na naman ang tawanan ng 4 na sulok ng aking kwarto dahil sa kanyang presensya. Maraming beses na rin pabalik-balik si Joboy sa boarding house. Kilala na naman siya sa lahat ng mga taong naroroon, kaya ayos lang kahit araw-araw pa siyang bumibisita. Kahit sa paglalaba ay kasama ko rin siya. Hanggang sa dumating ang araw na sinagot ko siya o naging kami na ni Joboy. Minsan ay doon na rin siya natutulog sa aking boarding house. Kinagabihan, ginising niya ako dahil bigla na lang daw siyang nilamig at sumama ang kanyang pakiramdam. Nang suriin ko siya ay doon ko lang nalaman na mataas ang kanyang lagnat. Inalagaan ko siya ng ilang araw hanggang sa gumaling na siya. Sa sumunod na mga araw ay napagkasunduan ulit namin ni Joboy na mag-date. Buong araw din kaming gumala kahit saan-saan. Hindi naman po kami nahirapan dahil sa may sasakyan naman siya. Nung maramdaman ko na ang pagod ay sinabi ko sa kanya na umuwi na kami. Inihatid niya ako sa isang eskinita medyo malapit lang din naman sa boarding house namin. May gagawin pa raw siyang importante kaya sa eskinita na lamang ako bumaba. Naglakad na lamang ako patungo sa boarding house. Bandang 7:00 na noon ng gabi. Medyo malapit na ako sa boarding house nang mahagip ng mga mata ko ang isang nilalang na ubod ng pangit ang muka. Parang bumbilya ang kanyang mga mata dahil nagbabaga ito sa galit. Sobrang kinabahan ako noon lalo na nang tumingin sa akin ng kinaroroonan yung naturang nilalang. Mabilis akong tumakbo papasok sa boarding house at sinabi ko sa ka-boardmate ko ang nilalang na aking nakita. Dahil sa labis sa takot ay napagkasunduan namin ng 3 kong ka-boardmate na roon muna sila sa aking kwarto matulog para may kasama ko sa loob. Nung gabing iyon ay kami na lamang ang hindi pa natutulog. Pareho lang kaming 4 sa loob ng aking kwarto na nakikiramdam sa buong paligid. Sobrang tahimik na rin po ng gabing iyon dahil sa malalim na ang gabi. Tanging huni na lamang ng mga kuliglig ang aming maririnig. Hindi nagtagal ay nakarinig kami ng ingay sa labas ng bintana ng aking kwarto. Nagkatinginan kaming 4 at pareho kaming hindi alam kung ano ang mga gagawin. Nanayo na rin ang balahibo ko sa buong katawan, lalong-lalo na sa may bandang batok. Maya-maya pa'y nang hilakbot kami nang marinig namin na parang unti-unting binubuksan ang bintana. Nakatuon lang ang atensyon naming 4 sa bintana habang pilit naming isinisiksik ang aming mga sarili sa sulok ng aking kwarto. Naghawak-hawak kami ng mga kamay.
Ramdam ko rin ang panginginig ng kanilang mga kamay. Tagaktak na rin ang butil-butil naming mga pawis nung mga oras na yun. Ilang minuto lang ay may mga matutulis na kuko kaming nakita na gustong pumasok. Pilit nitong binubuksan ang bintana. Maya-maya pa ay nag-uunahan kami sa pagsigaw ng gumuho ang ulo ng tinatawag nilang aswang. Sabi ng kaboardmate ko na aswang daw ang naturang nilalang na iyon. Sobrang nanginginig na kami nun sa labis na takot at sobrang hilakbot. Sigaw lang kami ng sigaw pero para bang walang nakakarinig sa amin. Kahit natatakot at nanginginig ay nagmamadali kong kinuha ang aking cellphone sa bulsa ng aking pantalon. Nung tingnan ko ang aking cellphone, ay laking gulat ko na lamang dahil hindi ko na ito mabuksan. Nalobat pala yung cellphone ko noong mga sandaling iyon. Yun na lang sana ang paraan para makahingi kami ng tulong, ngunit nalobat pa. Hindi na namin alam nun ang aming mga gagawin. Sige lang kami sa pagsisigaw. Humihingi ng tulong ngunit walang nakakarinig sa amin. Sobrang tahimik lang ng paligid. Tanging mga sigaw lang namin ang umaalingaw-ngaw sa malalim na gabi. Umiiyak na rin kaming apat dahil sa labis na takot. Magkayakap habang pilit na isinisiksik ang aming mga sarili sa isa't isa. Maya-maya pa ay tuluyan ang tumambad sa bintana ang isang aswang. Hinawi nito ang kurtina at kitang-kita namin sa labas ng bintana ang nakakatakot nitong mukha. Hindi rin naman basta-basta makakapasok yung aswang sa bintana dahil sa may harang itong kahoy. Sinabihan ko ang mga kasamahan ko sa kwarto na huwag silang magpapadala sa takot at ikalma ang sarili upang makapag-isip kami ng paraan kung papaano namin mapapaalis ang aswang. Kahit nanginginig man ang aking mga kamay, ay mabilis kong kinuha ang kutsilyo na nasa ilalim ng aking kama. Inilalagay ko iyon roon bilang pangnanggalang o pamprotekta sa aking sarili. Nakita ko rin na kinuha ng kaibigan ko ang isang kahoy na nasa gilid lang din ng kama. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Maylin. Kahit natatakot man, ay buong tapang kaming lumapit sa bintana kung saan ay doon nakasilip ang aswang. Pinalusot ko ang dulo ng kutsilyo sa kahoy na nakaharang para paalisin ang naturang nilalang. Si Maylin naman ay ganoon din ang kanyang ginawa. Hindi namin ito tinitigilan hanggat hindi ito umaalis. Doon pa lang kami nakahinga ng maayos nang umalis ang naturang aswang. Kumuha kami ng makapal na kumot at ginamit iyon para pantabil sa bintana. Pagkatapos dun, ay pasalampak kaming naupo sa sahig habang mga nag-iiyakan. Napahagulhol kami sa nangyari dahil akala namin iyon na ang aming mga katapusan. Nakita ko sa mukha ng mga kaboardmate ko ang labis sa takot at pangamba. Sino ba naman kasi ang hindi matatakot kung muntikan na kayong pasukin ng isang aswang? Kung wala lang yung kahoy na nakaharang sa bintana, ay paniguradong nakapasok na yun at baka nga sa mga sandaling iyon ay biktima na kami nito. Doon pa lamang kami nakaramdam ng kaginhawaan ng hindi na muling sumilip pa ang aswang sa bintana. Wala na rin kaming naririnig na ingay o kaluskos sa labas ng bintana at tahimik na rin ang buong paligid. Tumahan na rin kami sa pag-iyak at inayos ang aming mga sarili. Dahil sa pangyayaring yun, ay napagkasunduan namin na magkatabi kami sa pagtulog sa aking kama. Pilit naming pinagkasya ang aming mga katawan sa maliit kong kama. Pero bago ang lahat ng yun, ay sinarado ko muna ng mabuti ang pintuan at pagkatapos ay pinatay ko na rin ang ilaw sa loob ng aking kwarto para sana matulog na. Ipinikit ko na noon ang aking mga mata
dahil sa nakakaramdam na rin ako ng antok. Kalahating oras lang ang lumipas ay napabalikwas kami ng bangon dahil biglang bumukas ang ilaw ng kwarto. Hindi namin alam kung sino ang nagbukas. Napasigaw kami nun sa labis na takot at labis na pagkabigla. Sinabihan ko sila nun na huwag sumigaw dahil mas lalo lang silang matatakot kung magpapadala sila sa kanilang nararamdaman. Sinabihan ko rin sila na tumahimik dahil sa may naririnig na naman akong ingay na nanggagaling na mismo sa labas ng aking kwarto. Sobrang naiinis ako kay Maylin dahil sa binuksan niya ang pintuan para tingnan kung ano yung ingay sa labas. Ngunit muli na naman kaming nanghilakbot nang makita namin ang aswang na nakatayo na mismo sa labas ng aking pintuan. Nagmamadali akong tumayo nun at mabilis na isinara yung pintuan. Nagtulong-tulong kami sa pagtulak sa pintuan para hindi ito makapasok sa loob. Maya-maya pa ay bigla kong naalala na yung gitna ng dingding ng kwarto ko ay dati iyong bintana at tinabunan lang pala iyon ng plywood dahil sa kabilang kwarto nun ay may nagrerenta din. Sinabihan ko sila na wag silang aalis sa pintuan dahil pupuntahan ko lamang iyong bintana. Kinuha ko ang kutsilyo at ginamit ko yon para matanggal ang plywood na nakaharang. Nang matanggal ko na ang nakaharang, ay mabilis akong sumilip sa kabilang kwarto na yun para sana humingi ng tulong ngunit nadismaya ako dahil sa walang tao sa loob ng kwarto ngunit nakabukas naman ang kanilang ilaw. Nakakapagtaka lang dahil nung hindi pa sumasapit ang gabi ay naririnig ko pa na may tao sa loob ng kabilang kwarto. Ngunit ngayong kailangan na namin ng tulong ay nanlumo ako dahil sa wala ng tao sa kabilang kwarto. Sinabi ko nun sa kanila na parang nilinlang lang kami. Tinanong ako nila nun kung may tao ba sa kabilang kwarto. Hindi ako nakapagsalita o nakasagot. Umiling lang ako sa kanila bilang tanda na walang tao sa kabilang kwarto. Umupo na lamang ako nun sa sulok at patuloy na umiyak. Nawalan na kasi ako nun ng pag-asang may makakatulong pa sa amin. Maya-maya pa ay biglang tumayo si Maylin at sumilip sa butas ng dingding sa kabilang kwarto. Sinabi niya sa amin na hindi naman daw nakabukas ang ilaw ng kabilang kwarto. Madilim daw iyon. Pagkasabi niya nun ay nagmamadali akong tumayo at mabilis na pinuntahan ng bintana na sinira ko kanina. At doon, nakita ko na may tao na sa loob ng kabilang kwarto. Kinuha ko noon yung kutsilyo at iyon ang ginamit ko pampukpok sa haligi ng kanilang kwarto upang magising sila. Nang magising na sila, ay sinabi namin sa kanila ang lahat ng nangyari. Sige lang kami sa pag-iyak noon habang ikinukwento namin sa kanila ang buong pangyayari. Nung gabing yun, ay nagkakagulo na ang aming boarding house dahil sa aming mga naranasan. Nagsilabasan silang lahat sa kani-kanilang mga kwarto para sana hanapin ang aswang ngunit hindi na nila ito nakita pa. Nung sumunod na gabi ay hindi na muling nagpakita o nanggambala pa yung aswang. Simula rin ng gabing yun ay nanguha kami ng buho at inilagay namin ito sa labas ng aming bintana. Mayroon din kaming inihandang matutulis na kawayan sa labas ng aking kwarto. At iyon po ang aking karanasan na magpasa hanggang ngayon sa kasalukuyan ay malinaw na malinaw pa rin sa aking isipan ang lahat ng nangyayari sa gabing iyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa wala pong sawa ninyong pagsuporta dito sa Pinoy Creepy Tales Channel. Muli, ako po ito si Linlin. So yan po, magandang araw mga ka-Creepy Tales. Bago po natin tuluyan tapusin ang video na ito ay isang mabilis na shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag-comment sa ating last update at sa ating mga new subscribers. Babanggitin ko na lamang po ang inyong mga pangalan. At
Bago po natin ito umpisahan, pasensya na po kung hindi po ako nakakapag-reply sa inyong mga komento dahil sa sobrang busy ko po o sobrang abala po ako sa trabaho. So, yan po. Shoutout po to these following people. Binabati ko po si Boss Rapido Kalasag, si Miss Marites Guevara, si Boss Ice Cream, na meron din siya mga kwentong katatakutan sa kanyang channel. Sana po masuportahan nyo, makapag-subscribe po kayo sa kanya. Yung link po ng channel niya ay nasa description box itong ating video. Ice Cream po. Subscribe and support po yung channel nila. Thank you po. Binabati ko rin po syempre si Miss Rina Bustamante, si Miss C. Jersten. Maraming salamat po. Uy! Happy birthday po, advance happy birthday kay Miss C. Jersten na isa sa ating taga-suporta, taga-pakinig dito sa PCT channel. Nakso, baka po pwede makahingi ng Shanghai. Ayan, binabati ko rin po si Boss Jory Sevano, si Miss Marichelle de Guzman, si Miss Joncil Alviola. Maraming salamat po. Ayan. Shoutout din po syempre kay Boss Pilio, kay Boss Jamer Balermino na nakikinig mula sa Hong Kong, kay Boss Kambal ni Red Rosal. Ayun o, kamusta na kayo boss? Maraming salamat po at nakapakinig ulit kayo dito sa PCT channel. Yan, binabati ko rin po syempre si Miss Wilma Pascual, si Miss Sweet Lady Centeno, si Miss Wilma Fermalan. Kay Miss Wilma Fermalan, pwede po kayong mag-send ng kwento nyo o ng story nyo sa ating Pinoy Creepy Tales Facebook page. Search nyo lang po yung Pinoy Creepy Tales, o kaya pwede rin po sa email na pinoycreepytales@gmail.com. Ayan, nawawalan ako ng boses, so pasensya na. Ayan, binabati ko rin po si Miss Florita Pero, si Miss Teresita Saironi, si Miss Filipina Palsario, si Miss Jude's Evening Star, si Miss Ophelia Yasin, si Boss Sean Kyle Kabansag, si Boss SK, si Miss Maria Fumoto, nakasamang nakikinig ang kanyang auntie and cousin sa Osaka, Japan. Maraming salamat po sa inyo, Miss Maria Fumoto. Mag-iingat po kayo palagi. Yan, shoutout din po syempre kay Miss o kay Boss Ellie Parasat ng Hong Kong, kay Miss Blue Rose, kay Miss Dimples Yumi, kay Miss Iris Tachibana. Maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Boss Beltran Dalin Jr., si Miss Sarah King, si Miss Angelina Suzuki, si Boss Road Trip LXVI, si Boss Jamer Belarmino, si Boss Jerry Maceda. Maraming salamat po. Shoutout din po syempre kay Miss Mary Acelar, kay Miss Eileen Doroteo, kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Miss Wani Rosero na nagbabalik sa PCT. Maraming salamat po. Hindi nyo po nakakaligtaan o nakakalimutang makinig sa mga kwentong katatakutan na ibinabahagi natin dito sa PCT channel. Yan, binabati ko rin po syempre si Miss Annie Abdullah ng Singapore, si Miss Cleo Figueyer, si Miss Neneng 3M, si Boss Jasper Raid Stories na isa ring Tagalog horror channel katulad ni Ice Cream. Sana po makapag-subscribe kayo, masuportahan nyo yung channel nila, mapakinggan nyo yung mga kwentong ibinabahagi nila. Ice Cream po, hindi yung ice cream na kinakain na. Letter I, S, C, R, E, A, M. Ayan, nililinaw ko lang, nililinaw ko lang, share ko lang. Ayan, hello din po kay Boss Rom Jane TV na nakikinig din po dito sa PCT channel. Maraming salamat po. Ayan, shoutout din po kay Miss Linda Lin, kay Miss Pretty Lin Kasan na nakikinig mula sa Qatar. Maraming salamat po. Kay Miss Gresilda Ebasitas, kay Boss Bobby Ongsueco, kay Boss Pedro Tampos, kay Boss Arion Chris Ranke. Maraming salamat po sa inyo. Yan, hello din po kay Boss Allen Sunyas na pinapa-shoutout ang kanyang pinsan na si Sir Philip Sunyas. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig at pagsuporta nyo sa PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Eva Soledad na pinapa-shoutout ang kanyang anak na si Andrew Soledad na addict daw sa channel dito sa PCT dahil kakagising pa lang daw gusto na makinig ng mga kwento natin dito. Ba, tapang niya na. Siguro kung ako yung ganyang edad, 7 years old, ano lang ako, mga kwentong batibot lang po ako. Aminin ko, duwag naman po ako dati hanggang ngayon.
So, ayan. Hello po kay Andrew and kay Miss Eva Soledad. Thank you po sa pakikinig at suporta nyo dito sa PCT channel. Ayan, shoutout din po kay Miss Cecil Kuwa, kay Miss Mary Joy Villegas. Ayan po, nabanggit ko na, Miss Mary Joy Villegas. Pasensya na kung nakakaligtaan ko po yung pangalan mo dito sa shoutout natin kasi minsan po natatabunan. Binabati ko rin po syempre si Miss Anlin 30, si Boss Red Rivera, si Miss Queenie, maraming salamat po. Shoutout din po kay Miss Sarah King, kay Boss Lawrence Gallegos, kay Miss Wences 666, kay Miss Elaine Almera, kay Miss Ellie Gonzalez, kay Miss Secret Love and Life Confessions na isang Tagalog love story channel. Kung gusto nyo magpahinga sa mga kwentong kababalaghan o katatakutan, punta lang po kayo sa Secret Love and Life Confession. Yan, binabati ko rin po syempre si Miss Florita Pero, si Boss Bunsoy Fuentes, si Boss Jover Valeroso, si Miss Mary Azelar, si Miss Jude's Evening Star, si Boss Jeffrey Bersabal, si Miss Filipina Ma'am in Canada. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout din po kay Miss Ophelia Yasin, kay Boss or kay Miss Charmel Raymaro. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig, pagsuporta nyo dito sa PCT channel. Ayan, shoutout din po kay Boss SG Leagues, kay Miss Eileen Doroteo, kay Miss Casey Abala, kay Miss Queenie. Maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Miss Marisol Edilioran, si Miss Lindalyn at si Miss si Miss Cheche Santos. Ayan, maraming salamat po. Ayun, may humabol si Boss Jaron Gomez. Ayan, maraming salamat po kay Boss Jaron Gomez, kay Miss Griselda Ibasitas, kay Miss Wilma Pascual, kay Boss Daniel Cañanes at kay Boss Anton Danilov. Ayan, maraming salamat po. Kung may mga nakaligtaan man po ako nabanggitin na pangalan dito sa PCT o sa shoutout natin dito sa PCT, pasensya na po, babawi po ako sa susunod nating update. Bali po, dalawang update po yung gagawin natin ngayong araw na ito. Isa ngayon at isa po para sa mamayang gabi. Pambawi po natin yan dahil wala tayong update kahapon. So, yan po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig, patuloy na nakikinig, sumusuporta, nagtitiwala dito sa PCT channel, sa mga OFW natin na ka-Creepy Tales sa iba't ibang panig nitong mundo. Mag-iingat po kayong lahat. And God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy Creepy Tales!